Pag-uusapan po natin ngayon yung mga pangyayari, umaatikabong palitan ng mga nagbabagang sabihin na natin pagbibintang o aligasyon at karamihan ay mga katotohanan inilahad ng mga sikat na personalidad dyan sa bansang Pilipinas. Una po dito ay yung si Amy Marcos at yung kamakailan lang na si Saldico ay naglabas na ng kanilang statement at yung si Amy naman ay naglabas ng kumpirmasyon tungkol sa kanilang kapatid na si Bongbong Marcos na kung sino ay saan siya ay presidente natin. So, ngayon, let's focus on Pampilo Lacson. Kung sa mga tao hindi nakakilala, si Lacson po ay isang pulis dati, naging chief PNP ng bansang Pilipinas, involved sa isang very popular na kuratong baliling noon. Sinasabing double murder case nung Gasel and Corbito murder kung saan si na pinagbintangan po itong si Pampilo Lacson na siya raw ang mastermind niya. Si Bangkaw, babalikan po natin yung tinuro po siya ng biglang umalis, nagwala na, tago, wala bigla si Lacson, no? Biglang nag-recant yung mga testigong nagtuturong siya ang mastermind habang nawawala yung si Lacson. Then, biglang lumitaw ulit si Lacson. At iba na yung sasasabi o yung testimonya nung Bangkaw na nagtuturo sa kanya. Cut the story short, itong si Lacson ay may posibleng mahika. Posibleng may kumpas ka doon kung bakit nag-recant yung nagtuturo sa kanya. Ay ngayon, kaya ko lang po yan nasabi dahil posibleng nangyari na naman yung kanyang mahika o ginamit niya naman yung kanyang mahika dito sa mga pangyayaring kasalukuyan niya dyan kay Dutesa, nagsasabi na nagturo, nagkonekta kay Martin Romales at sabi ko at mga ilan-ilan pang bagay na kanyang in-disclose. Ngayon, bigla, dahil siya po yung chairman ng Margoleta, hindi pinalitan niya, which is he just want to steal the show, I think. Nawala po bigla, hindi nawala ng talo, hindi nag-resign bilang chairman ng Tampuro Road. Nagpa-importante. At ngayon, kaya bumuelo lang yung mga hayop na yan para pagplanuhan siguro yung kanilang next move. Kaya nung bumalik na, ay bago pa siya tumuntong uli sa pagka-chairman, no? Mayroon nang pinaputok niya yung sinasabi, mayroon siyang surprise witness. At sabi nga ng ibang mga analyst, yung mga mahilig sa politikong usapin, ay ito pong si Lacson, ang surprise sa witness niya lang ay naging posibilidad na si either Gutesa o si Saldico. So, bago pa siya
bumalik sa pagiging chairman, no? After a while, almost more than a month na wala siya. Sinayang yung oras. Bumuelo yung mga yan. Bumuelo sa akin talaga. Bumuelo at nagplano kung ano yung mga gagawin nilang mga sarsuela para mailayo nila yung eleksyon patungo dun sa mga boss nila. Di ba, no? So ngayon, kung maalala at isipin niyo po, nung kasalukuyang pagbalik ng eleksyon, nung nasa Blue Ribbon Committee session na, habang nagsasalaysay yung mga senador doon at yung mga witnesses, before pa, no, na talakayin, or I think during the time na si Bernardo ay nagsasabi, nag-release na ng video itong si Saldico. So yung pumutok na mga kuro-kuro sa mga mapaglarong isip na ang surprise, posible raw na surprise witness na gagawin nila sana ay si Saldico o si Gutesa. Pero malaking posibilidad, may nagsabi nga, base sa narinig kong news. So si Saldico na sana ang witness na ihaharap ni Lacson through Zoom. Subalit, hindi raw sumang-ayon si Saldico sa script o sarsuelang pinapagawa sa kanya. So kaya hindi na, imbis na iharap nila through Zoom si Saldico, ay sumalungat ni Saldico sa kagustuhan nila, ay hindi na nila pinakita o in-involve dun sa session na yun. So, kaya ang ginawa ni Saldico, di umano, ay nagsarili na lang siya ng paglalahad at ginamit niya yung kanyang account sa Facebook, doon siya naglabas ng video niya. Kung maalala niyo po, makikita ko yung paglalabas niya ay by part. Part 1, part 2, part 3. Para bang teleserye. So, ngayon, sa madaling salita, hindi sila nagkakasundo. Kaya yun, inabas ni Pampi, na sabi nga siya nitong si Agent Morales ata narinig ko dyan sa YouTube na chupain daw itong si Pampi. So, ngayon, ang nangyari ay hindi pala si Gutesa. Itong si Saldico pala ang sana ihaharap nila. So, yan na nga. Ngayon naman, biglang, ito na nga nagkaroon ng rally yung INC at mga iba't ibang grupo sa Pilipinas. Tatlong araw. Yung unang araw, yun, naglabas na nga si Saldico ng video. And then yung pangalawang araw, biglang nagpasabog ang kapatid ng budolman na yan, na si Marcos, na
respeto, salute, saludo ako kay Amy Marcos dahil nga hindi niya inisip yung dugo niya. Ibig sabihin, hindi yung dugo, yung literal na dugo, yung kapatid niya. Hindi niya po inisip kung ano yung impact nun. Obviously, marak at sira na ang kanilang buhay. Yun ang malinaw dun. Sino ba namang hindi magagalit? For example, ikaw si Liza Marcos. Baka nga, gamitin na nila yung kayamanan nila, galit nila, baka lang, baka nila baka magwalwal na nila dahil sa expose ni Amy sa pakumpirmasyon na matagal nang sinasabi lalo nga ni Pangulong Duterte. Sabi nga ni Pangulong Duterte, May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. at before that, and then, Sometimes, sometimes you have to bend the low down, yung sabi ni anyway, ganito po yun. Bago pa tayo mapalayo sa ating topic, so yun na nga ang nangyari. At bigla na lang itong si Pampilo Lacson ay biglang umaastang abogado ni BBM. Obviously, from the start, nung naging chairman siya, mga tanga-tanga, galing utak na lang, yung hindi makakalatang talaga. Pagka nandun na sa pinto, sa bungad, na papunta na sa direksyon ni Martin Romualdez at ng BBM, ano muna pa nga pagka napunta na sa direksyon ni Saldico, na hindi pa kumakanta ni Saldico, iniiwas niya indirectly, iniiwas ni Pampilo yung direksyon, yung diskurso, yung attention ng tao para alam na natin ito kasi si Pampilo Lacson, dating investigador po ito. Matindi pagka makita niyo pag nagsalita, pag yung demeanor niya, napaka-kalmado, yung posture niya, yung body language niya, mukha, mata, bibig lang. Kaya namin mga calculated po yun. Bawat galaw niya. Pati na yung pag-resign niya bilang chairman, calculated. Yun ang sinabi niya, no? Kasi nangangalib yung posisyon nun ng best friend niya. Kaya yung gambit move daw yun para hindi mawala. So nagsakripisyo siya para hindi mawala sa best friend. All pa nila yung posisyon yung gambit move po parang chess yan eh. So magsasakripisyo ka para makontrol mo sasakripisyo mo yung pawns mo, papakain mo yun. For example, so pinakain nila yung posisyon ni Pampilo Lacson nun. Nag-resign siya bilang chairman. So para makontrol nila, calculate nila yun. So kung sa labanan ng chess, you will move the pawns, sacrifice the pawns, and then they will control the center. Yung control, importante kasi pagka naglalaban ka sa center ng board. Pero anyway, yun na nga po. So itong si Pampilo Lacson, Chupampi daw. Chupampi daw, sabi niya. Hindi yung so, nag-aabogado, umaastang defensive lagi sa mga binitawang
pinalabas niyang video. So ito po, panoorin po natin i-debunk natin kung paano natin ito'y papasinungalingan na talagang at papatunayan na talagang nagiging protector na di umano itong si Angelo Lacson. Kaya na gusto niya maging ligasiya bago siya umalis sa kanyang pinatutungtungan, bago siya yumao. So, tingnan po natin, panoorin, kasi ito po yung unang reaksyon niya right after na mapanood niya o malaman niya yung disclosure ni Saldico. Ito lang, as of now, walang probative value kasi hindi naman under oath eh. So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Pero what do you make of that, sir? Kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap million. mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, no? Why would he He's not defending the president daw. Tuloy. Alam niyo po yung mga discard ng ganyan. Kasi sa personal experience natin, sa trabaho natin. Sa trabaho natin, ako, for example, sa trabaho ko, pag meron akong staff na gusto kong ipagtanggol, no? For example, pinagtatanggol ko yung isang carer sa trabaho, yung mga staff ko, isang carer. Tama yung ginawa niya. No? Pero gusto kong ipakita na wala akong pinapanigan. At gusto ko lang tumbukin yung isang staff o yung kahit na yung manager na mali-mali. Minsan, gusto kong tumbukin, gusto kong palabasin, i-highlight indirectly na mali siya. And then sa diskurso namin, sa meeting, sasabihin ko, hindi sa kinakampihan ko si Mrs. X o si Mr. X. Pero yun na yun. Hindi mo lang sasabihin, syempre, alam naman sabihin na, ito kinakampihan ko si Mr. X, na yung career ko, laban doon sa manager. Ibig sabihin, dyan sa mga pasakali ni Lacson, sabihin, I'm not defending the president. Yun na po. Ano ka ba? Tanga lang at walang pinag-aralan yung gear up ng pananalita. Inuuto mo kasi yung taong bayan, yung uto. Pero kami, medyo may konting kaalaman naman ng konti. Hindi mo matutukoy dito ng mga uto, Mr. Lacson. Ulitin natin. Insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, magbigay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Sayang ba na hindi nyo na... Putulin natin sa delete reactionan yung laging excuses o alibi o yung gas-gas na ginagamit na ng protector na yan, di umano, yung bakit niya binito. Parang yung sinasabi na, itong presidenteng to,
kung guilty siya, bakit siya pa mag-disclose na yung sinasabi ng mahiya naman kayo? Kunyari yan lang, mga babayan, mga katinig. Let me give you a simple example, logical example. Kung mapapansin nyo, yung mga krimen na nangyayari dyan sa Pilipinas o kahit saan pa, may mga instances na halimbawa, isang krimen na may yung isang tao rinape yung isang kapitbahay niya. Ito sinabi ko na to sa ilang tao, no. Ginawa kong example kasi napaka-perfectong example. Bakit niya binito o bakit ang presidente pa ang nag-disclose na sasabihin na mahiya naman kayo. Kunyarian lang yun. Kung may biding-bidingan, may kunyarian, may bito-bituhan. Ito, patuloy ko yung sinasabi ko. Halimbawa, ako yung nang-rape sa kapitbahay kong rinape ko yung kapitbahay tapos na pinatay. No? Tapos, biglang kinabukasan o sa makalawa, nakita na yung bangkay nung pinatay. You know? Tapos, para hindi ako pagbintangan, ako ang mismong pupunta sa kapitbahay ko. Mali pala, mali. Ito. So, may sabi nang wag lang ako kasi so, yung isang krimen na nangyari, may pumatay sa isang kapitbahay. No? Tapos, hinahanap niya yung bata, for example, bata na nawawala, pero yung kapitbahay mismo ang tumudas, umake pa. So, para yung kapitbahay na nang-rape, hindi pagbintangan, siya mismo ang magtuturo kung nasaan yung bangkay ng batang rinape niya para hindi siya pagbintangan. Nakuha nyo? Ganun yung ginawa ni Marcos. That is deception. Para hindi siya matukoy o pumunta sa yung attention ng mga tao sa kanya. Pero siya rin yung may kagagawan. Impulse siya, in other words. So, ganyan din yung bito-bituhan na yan. Para yung landscape ng kanilang kawalangian, kawatang mga pangangamkam ay hindi masyadong halata. Magbibito sila ng konti. Kaya nga, kung yung binito dapat kung seryo siya at nakita naman na pinakakurap ng budget sa history ng Pilipinas, binito na niya sana lahat. Hindi naman lahat. Yung mga ma-anomalya at discrepancy na pero hindi kasi kunyarian lang. Invite kahit sa Zoom si Zaldico para sana kahit pa paano. Because Natanong niyo, sir? si Senator De La Rosa Oo. suggested sa chat group namin. Sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath. Baka gamitin lang propaganda at kung sino-sino ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Okay. But would you... At saka isa pa, Mr. Lacson, yan talaga siguro ang gusto mong legasiyang iwanan at maalala ng taong bayan para sa'yo. Kawawa ka naman. Last term pa naman na nagsabi mo hindi ka natatakbo ulit. Siguro para may malaking package ka na iuwi sa pagre-retire mo. Probative value yung pinagsasabi mo. Walang probative value yung statement. Meron yun. Paano mong masasabing walang value yun? Yung iba nga, nakatakip pa yung mukha.
naka-blurred pa yung sound ng voice nila para hindi makilala, tinatanggap na bilang isang statement o kailangan i-imbestigahan natin. Iyan, si Saldico, na mismong chairman ng appropriation dyan sa House of Representatives, kung saan nakatira yung mga mambubutas na buhaya, sasabihin mo walang probative value yung sinabi niya. Balik na rin natin, Mr. Lacson. Kung ito o kung si Saldico ay pinangalanan ang mga kalaban yung tinuturin, mga Duterte, siguro, lagi ko ang sinasabi, pagka may nakikipag-debate sa akin, siguro mabilis pa kayo sa alas 4 para i-admit nyo yung testimonyang ganyan. Kung ang pinangalanan ay mga kalaban nyo sa politiko, na walang iba kung hindi yung mga Duterte. Pero pagka yung kakamping yung mga hayop kayo, ang dami yung neho, ang dami yung alibay, ang dami yung mga dahilan. Bakit? Ano bang may cash? Sunduan ba kayo? Ano, tatanong lang. Yan ba ang legacy yung gusto mong iwanan at maalala? Sayang naman yung fiscalizer ka pa naman. Fiscalizer. Yung licer yun. Sabi? Fiscalizer. Matindi kasi to si Lacson. Ako, believe ako sa abilidad nitong manipula. Yung kasing mga uto-uto, yung mga ob-ob na mga sad to say kapwa nating Pilipino. Pagka ganyan naka-suit, tapos yung same thing magsalita yung akala mo napaka-diretso, fluent, walang pillars kung yung mga sinasabi. Napapaniwala niya. Namamanipula niya agad-agad. So kaya marami rin bumibilib dito eh. Di ba nga, pangulingkos din itong hayop na to. So ngayon, halatang halata ka naman. Protector ka. Sa akin lang opinion ko lang to. Mr. Lacson ng mga Marcos, no, ni BBM. Ano kayang meron? Ano kayang meron in between? Sabihin na natin, baka pinangakuan ka. Baka. Ano kayang pinangako sa'yo? O baka naman yung isa? Kasi nung una, ayaw mo talagang yung direksyon ay mapunta. Yung atensyon sa mga kay Martin at BBM. Pinagin si Saldico kasi once na mapunta yung atensyon na yung direksyon ng investigasyon kay Saldico, tutumbuhin niya yung direksyon ni Martin. Yung direksyon ni Martin, tutumbuhin yung direksyon ni BBM. So kaya lagi niyong inaalis yung naratibo na, ito nga, yung sinabi ni mga Vizcaya, the name that cannot be mentioned. Pero, sineset aside nyo, ang lamig, very cold yung acceptance nyo, yung mag-statement ng Vizcaya. Nung si Gutesa, testimonya, yung labas yun, siya pa talaga yung inakusahan nyo na nandilin lang ata daw. Ginawa nyo pang dahilan yung notaryo. Anak ng putang ina. Sabihin na nga natin na mali at hindi valid yung notary. Pero
mali, sinabi mo rin, inadmit mo kasi huli ka naman eh. Ayun, chairman. Sasabihin mo, wala naman sabihin mo hindi valid yung testimony na nagsumpa siya sa Senado. Diba? So ngayon, ang gusto lang natin malaman, ang tanong natin, bakit mo indirectly and now lantaran na yung pagpoprotekta mo kay BBM? Yan ang tanong ng maraming mulat na Pilipino at isa na ako doon, Mr. Lacson. Yun ang tanong ng mga Pilipino, ng taong bayan. Yung mga mulat, yung mga malalawak ang pag-iisip. Di ba? O, tuloy na. Ninyong payagan yun, sir? Yes, kung mag-clarify sila gano'n. May invitation nga kami sa kanya eh. What do you also make of yung testimony ni Bernardo? For example, Isa pa, Mr. Lacson, yung plema mo dyan sa lalamunan mo, itagdak mo muna. Ilabas mo muna yan bago ka magsalita. Huwag mong lulunukin. Baka malason ka yan. kila Grace po, kila Mark Villar na hindi sila mismo Kaya nga, nakausap, staff lang. that's all under consideration paggawa namin ng committee report. Mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yun ang sinasabi ko sa kanya when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailan meron ka pinangawakan na maililink mo yung pangalan at sa hawak mong dokumento. Mr. Lacson, kung maalala mo yung pinagsasabi mo noon, nung si Gutesa, nung si ex-Marine Gutesa nag-testimony na, sinasabi mo, he needs to have some corroborative evidence. Diba? Ngayon, kinumpirma ng isang taong mismong nasa core circle ng Martin Romualdez at ni Baby and nabosin mo siguro, di naman daw ang tanong. Sinabi at kinumpirma na totoo yung sinabi ni Gutesa. Pinakitahan pa ko ng maleta na kung saan yun. Sinabi rin yun ni Gutesa. Tapos, ang dami mo na mga dahilan. Ang dami mo na namang alibay o excuses na porke ganyan. Ganito, ganyan. Kasi saan ka ba talaga lulugar? No? Sayang naman yung mga taguran mo nun. Yung mga medalya mo siguro na naipon. Last term mo yan, tapos ganyan, sisirain mo sa ganyan. Naratibo. Kawawa yung pamilyang Mr. Lacson. Kung wala, wag mo na lang sabihin. So, sabi ko lang po, ipapasampi na ba siya? Aabot ba kayo Let's sa see. pagpapa-aresto? Hindi. Invitation, in-invite na namin siya eh. Okay, so sunod sa pina. Sa Yeah, pina. pwede isupina susunod. When is the next? So, Magsisynchronize kami sa schedule ng budget. and then kay Bernardo, gaano siya ka-credible? May mga binanggit siyang Well, bagay. it's up to the DOJ. Ito, para si Gutesa. So ito namang si Bernardo, aso niya yan. Yan ang alas niya dyan, si Bernardo. Kasi sa anong makakita niyo, maalala niyo mga kapatid. Dala-dala niya yan, bit-bit niya yan si Bernardo. Anyway, may talagang papel naman talaga yan si Bernardo. Ang problema niya ng Bernardo niya, kung ang akusasyon ni Lacson sa mga diskaya ay tinititigan o hindi tell-all, yan si Bernardo, hindi rin tell-all. Tell-all siya sa mga kalaban. Kung makikita niyo at mapansin niyo, mga kaibigan, yung pinapangalanan majority ni Bernardo ay yung mga senador. Yung mga kalaban lang, mga kritiko, mga kalaban sa politika. Meron din, ata, meron din mga kongresista, pero konti lang. Kaya nga sinito si Marcolita, di ba? Bakit walang mga kongresista, yung mga mambubutas na kung saan nagsimula yung korupsyon? Diba? Walang sinabi yung Bernardo.
At nung sinabi pa yung si Saldi ko, napakatipid nung statement, nung detalye, yung details about si Saldi ko. Kung siya nga yung pinaka-involved dyan sa corruption na hayop na mga hayop na yan. So tapos, sasabihin nito, ni Lacson, no, na mas credible pa yung si Bernardo kaysa dun sa mga Diskaya. Dapat nga lang lahat naman makulong yung mga no? After all this, dapat ikulong lahat at kung ikaw ay may kinalaman din dyan, maghimas rehas ka rin. Nagsalita siya under oath. So yun, valid yung kanya, subject to evaluation, subject to validation, using other pieces of evidence. Diba? Hindi tayo niyo, sir, yung mga binanggit like Senator Poe, Senator Angara, Secretary. Let's not go there yet. No? Tingnan natin. So, Kasi pag-aralan namin yung dokumento. So sir, si Bernardo, yung important witness, hindi ho si sinabi ni Senator Ivy. ko. Sir, 60 po tayo, sir. Ayun na lang, tawa na lang sagot ko. Thank you, sir. Sir, can we say na mahina yung pag-link niya kila Grace po, kila Mark Villar dahil puro staff? Basahin natin yung dokumento. Ibangga natin doon sa mga annexes na sinabi niya na mga listang items. But you will consider na hindi sila direktang nakausap, sir. Sorry, sir. Thank you, sir. Hindi niya yan i-involve si Grace po at yung Angara at yung mga kaututang dila niya. Hindi niya yan i-involve. Pustahan tayo. O ito. Yung mga pangyayaring yan, panoorin mo sinabi nila kasi malaking papel nitong version na ito. So, ipakita ko lang sa'yo kung paano ito dinibang ng isang magaling na abogado na sino to, Attorney Neil Abayon. Ito lagi yung pinapanood to, magaling. So, yung pinagsasabi ni Pampers Lacson, wala daw probative value yung sinabi ko. O ito, ikaw kasi Lacson, hindi ka naman abogado ka lang, abugaguhan. Maungaw ka nang nangaw. Di sana kinonsult mo muna itong si Attorney para sana na-advise ka. Okay, so ito po, unahin natin yung kay Senator Lacson. So yung pinaka-title po nito from GMA News Online, Lacson, Zaldícos claims have no probative value. Kasi ang sinabi po dito ni Senator Lacson, ito, as of now, it has no probative value kasi hindi naman under oath. Lacson said in an ambush interview right after. So ang masasabi ko lang po dito, this is the problem talaga po kung yung mga hindi lawyers ay nag-aastang lawyers. Okay, eto with all due respect to Senator Lacson, hindi lang naman po to, yung statement kong ito is applicable to him, even to other people, third parties, ordinary citizens na yung mga mahilig mag-abogado pero hindi naman abogado. Ito yung posibleng maging outcome niya, nagkaka-mix and match na tayo sa legal principles. So ang sabi ni Senator Lacson dito, wala daw probative value kasi he is not under oath. Diba? So like what I explained earlier, yung probative value po is different from the issue of whether or not admissible ba ang testimony sa korte. Magkaiba po yan. Okay, so when you talk of probative value, in Tagalog po ang ibig sabihin yan kung meron bang laman yung mga statements na sinasabi ng isang testigo. Diba? So kung meron bang laman to establish yung fact na gusto niyang i-establish. And like what I have explained earlier, meron pong laman yung sinabi dito ni Zaldico, ni Congressman Zaldico, considering nga po he is the appropriations chairman. Diba? Therefore, he really has personal knowledge or idea as to the issue of whether or not meron bang insertions na nagawa. Yun yung probative value dun sa issue na yun. Diba? So, ang gusto i-point out dito ni Senator Lacson, ito po for my professional assessment, sa tingin ko po, ang gusto talaga i-point out ni Senator Lacson dito is hindi siya admissible yung testimony niya kasi hindi. Ang gustong i-point out ni Lacson dyan, pare, Attorney Neil, ay patunayan niyang
protector siya ni BBM. Ano pa? Ano ang pinoprotektahan niya? Si Martin? Posible. The under oath, because if it is not under oath, this is not an issue of probative value but an issue of admissibility of evidence. Like what I explained earlier, di ba? Pag nasa korte kasi, it must be under oath, notarized yung statement para tanggapin ng korte. So dito, hindi under oath si Congressman Zaldico. And of course, hindi talaga siya i-admit ng court, di ba? Pero like what I also explained, wala pa naman tayo sa korte. This is just Congressman Zaldico making his personal thoughts known to the public. Diba? So again, this is just a good reminder lang po to my fellow taong bayan na wag po tayo mag-abogado-abogado kung hindi naman tayo abogado, kasi we might be mixing and matching legal principles which could lead to confusion among the public. Diba? Because again, probative value does not touch on or talk about issues of admissibility. The lack of under oath or notarization, that is an admissibility issue, okay? And when you say admissibility issue po, ang question talaga dyan is whether or not pwede ba tanggapin ng korte yung ebidensya, diba? And like what I explained, pag extrajudicial statements, meaning sa labas ng korte, kailangan po yan under oath para tanggapin ng korte, okay? So again, this is an issue of admissibility and not of probative value. Okay, so hopefully klaro po yan. Ang galing, di ba? Ang galing ng taong to. So, yan, Lacson. Sana nakinig ka dyan sa isang napakagaling na attorney ngayon. Ngayon, ito naman, tingnan natin yung pagbabagong anyo ng mga sinasabi ni Lacson. Nilinaw naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na mga tao sa paligid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at hindi ang Pangulo mismo ang tumanggap ng kickback mula sa 100 billion peso budget insertion sa 2025 national budget. Kunin natin ang detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, kinumpirma nga ni Senator Ping Lacson na may nangyaring insertion sa pambansang budget ngayong taon na nagkakahalaga. So, kung mapapansin nyo mga katinig, doon sa unang testamento niya, statement niya, statement. Sinasabi niya na, indirectly, sinasabi niya na hindi pwedeng mangyari yung insertion. Na magkaroon ng insertion o sabihin ng insertion ni BBM. Pero ngayon, ang sinasabi niya na nakumpirmado na mayroon niyang insertion. So ano? Nadulas ka lang ba dyan? Unang take news ka ng mga unang statement niya. Ng 100 billion pesos. Pero hindi raw ang Pangulo kundi mga tao nito ang gumamit sa kanyang pangalan para maipasok ang naturang mga proyekto na... So, calculated na naman yung move nitong Lacson. Calculated yan. Siguro, hindi na naman siya pwedeng mag-resign uli para mag-welo na naman. Para maghanap na naman ng plano, planuhin nila lahat. So, within few days, bigla na naman silang kambyo. Ibig sabihin, kasi mayroon na siyang binitawang mabibigat na allegation kung saan inakusahan niya na yung Bersamin, si Executive Secretary, si Pangandaman, at yung isa pa na PLLO na secretary na sigurado to, ano siya, anak ng pamangkin ni Bersamin. Yun daw at sila daw yung involved at sila yung nag-insert ng bilyones na yun. So, ilinihis na ni Pampilo Lacson yung direksyon na naman patungo kay BBM. Ilinihis patungo sa mga sekretary na mga kabinete ni BBM. Wala na. Safe na si BBM. Salamat, Pampilo Lacson. Na pinondohan ngayong taon. Katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions
na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Pinabulaanan at tila ipinagtanggol pa ni Senator Ping Lacson si Pangulong Bongbong Marcos sa mga paratang na siya ang nag-utos ng 100 billion insertions sa 2025 national budget kung saan 25 billion dito ang nakuhang kickback ng Pangulo. Taliwas ito sa pahayag ni dating Congressman Saldico sa mga video na kanyang inilabas kamakailan. Na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. No. Sa halip, itinuro ni Lacson, sina Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Carlos Bersamin at Education Undersecretary Trajib Olivar na tumanggap ng kickback batayan niya sa testimonya raw ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pagtatanggol pa ni Lacson kung mismong ang Pangulo ang nagpasok ng 100 billion sa BICAM, bakit niya ito i-veto? Anya, common sense lang, hindi mag-uutos ang Pangulo ng isang bagay na siya rin mismo ang tatanggi sa final budget. Giit ni Lacson, malinaw sa kanilang pagbusisi na sa 100 billion na proyekto. Yan ang sinasabi ko kanina mga katinig, no? Kung mayroong biding-bidingan dun sa mga kontraktor na yan, yung mga district engineer, yung kontraktor, dan sa flood control, biding-bidingan daw, no? Meron ding bito-bituhan. Mga oto-oto lang po, anga, ob-ob, mga walang pinag-aralan, o yung mga nagbubulag-bulagan, mga blind followers, ng mga Marcos ang maniniwala sa bito-bituhan niya. Siyempre, magbe-bito-bituhan nga sila para hindi mahalata. Mahirap bang intindihin mo? O sarado talaga yung mga 81 billion ang napunta sa DPWH habang 19 billion ay inilaan sa iba't ibang ahensya. Ibinunyag pa ni Lacson ang umano'y arrangement ng mga opisyal, tig-isang armor van, sina Bersamin at Olivar kung saan inililipat ang pera sa basement parking ng isang hotel sa Maynila. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. 1 billion to Secretary Bunuan. Siya mismo nagbigay. Ayon kay cut natin dyan. Kung ako sa mga to, ito si Ulaybar, si Pangandaman, yung babaeng lukarit din, at yung si Bersamin, yung executive secretary niya, ES niya, at yung isang pinsan niya, yung anak ng pamangkin niyang si Bersamin. Kung ako sa inyo, magkaisa na kayo. Magkaisa na kayo na ano to, sabihin ko na ilaglag nyo na yung amo nyo. Anyway, yung pag-resign nyo yan, hindi naman yung maliligtas nyo. Anong kala nyo? Dahil nag-resign kayo, sign of what? May sinasabi nyo, resignation is not a sign of guilt. Posible, resignation is a sign of guilt. Not just a sign of guilt. It's a sign of, it's a way to escape. Para maligtasan nyo. Kasi parang ganyan na yung kalakaran nyo. Pag napangalanan ka, na dawit na yung pangalan, na-identified ka na sa anomalyang yan, mag-resign kayo na hayop kayo. So, diba? Si Saldico noon, nang napangalanan, nagkaroon ng iskandalo, nag-resign. Ginawang scapegoat, sacrificial lamb. Sinabi pa na, umalis ka na muna daw. Sabi ni Saldico, umalis ka na muna sa bansa. Pumunta ka doon, aalagaan ka nga. Sabi, aalagaan sa mag-aalaga si PM at si Martin. Diba? E ngayon, yung mga yan, si Bunuan naman, nung napangalanan, nagkaroon ng iskandalo dyan sa platform ng DPWH na yan, mga hayop na nag-resign. And then yung isang Cathy Cabral na yun, Ipis,
nung nadawit yung pangalan, nag-resign din. Anong akala niyo dun sa Pilipinas? Mga bobo? Lahat ng tao? Before kinapangalanan na kayo, na-identified na kayong mga kawatan kayo, magre-resign kayo, ligtas na kayo. Kung paniligtasin kayo, talagang siraulo na ang Pilipinas. Lahat ng tao dyan, na dapat nga magkaroon ng revolusyon. Ang suggestion ng iba. Baklasin lahat ng mga politiko niya. Baklasin lahat. Isama naman si Vice President Duterte, Sara Duterte. Para parehas. Hindi ko sinasabi. Pero kung ako lang si BP. Kasi ang laging alibay o ginagawang dahilan ng mga pinklawan, ang magbe-benefits daw pag bumabayan si BBM ay si Pangulong, si VP Sara. Ay kung ako kay VP Sara, pagkinalan niya hindi siya up to the position, mag-resign na din siya. At sabi niya sa mga ilang minsan na kung si Presidente Duterte lang yan, let's say siya yung Vice President, hindi nga si Pangulong Duterte yung nasa katayuan niya. Sasabihin niya, sigurado, sa inyo na yung posisyon na pagka-presidente, babalik na lang ako sa Davao. Gawin mo ng presidente yung si Soto. Kasi siyang Senate President, di ba? May hierarchy, yun ang mangyayari constitutionally. Pag nag-resign yung presidente, kapalit yung vice-presidente. Kung ayaw ng vice-presidente, yung Senate President. Diba? O di, gawin nyo ng mag-presidente ng si Copa Soto. Tingnan ko lang yung Kay Lacson, ang 8 billion na na-deliver kay Olivar ay katumbas umano ng 16% na komisyon sa 81 billion na proyekto. Dagdag pa ng senador, sinabi raw ni Olivar kay Bernardo na mismong si Secretary Bonoan ang nagtanong kay Executive Secretary Lucas Bersamin kung sino ang magfa-facilitate ng kabuang 52 billion sa DPWH share na sinagot umano ng ES ng "We will take care of it." Sabi ni Lacson, isinulat ito ni Bernardo at ipinadala sa Pangulo at nang makarating sa Pangulo. Sunod-sunod ang pagbibitiw sa pwesto ni na Secretary Lucas Bersamin, Yusek Adrian Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman at si Yusek Trajib Olivar. Sinang-ayunan naman ito ng Senate Finance Chairman na si Senator Win Gatchalian. Sakto raw ang numbers sa nakita nilang budget breakdown. Ngunit tanong ni Gatchalian paano nagawa ng mga undersecretary na magpasok ng 100 billion sa budget. Sinong hindi maniniwala kapag Bersamin na nagsabi na utos ni Presidente na mag-insert kayo? Now, so ito yung conspiracy, Secretary Bon. conspiracy ng ng tumbong mo. ang advantage nito ni Lacson, marami kasing alam na nilumot na tinubuan na ng kahong paano ito dyan sa pagiging politiko. Nalusutan niya yung murder case, yung Kuratong Balele. Hindi ko sinasabing guilty yan, pero wala kayo, paniwalaan nyo. Hindi ko sinasabing guilty ka sa kaso mo yun. Pero dahil na experience mo yun, alam na kung paano laro yun. No, akala mo lahat ng bumubuga lumalabas sa mga binubuga mo tama at ikaw ang papaniwalaan. Sino ka ba? Porque nag-iimbestiga ka ng ganyan, ikaw na ang tama. At halatang halata naman, mga bobot, tanga na lang ang maniniwala sa iyo. Obvious na. Kawawa ka naman, yan ang legasiya mo. Bonoan, as far as DPWH. Buti
Buti na lang hindi ka naging presidente. Ali, sabi ni Senator Ping Lacson, dapat daw na ituloy ang investigasyon dito sa mga opisyal kahit pa sila ay nagbitiw na sa pwesto. Balik sa iyo, Ali. Mayan, tayo ba ay meron ng pahayag ng denial mula kay former Executive Secretary Lucas Bersamin dahil napakabigat ito, no? Pagkatapos ng kanya pagbibitiw at pinalitan. Ay mabigat talaga yung akusasyon niya. Mabigat yan. Mabigat yan. Kaya ikaw, Lacson, humanda ka. Na sana mayroon kang mga corroborative na evidence dyan. Ang matindi dyan, pag si Saldico ay nagpalabas na ng part 4 niya, part 5 niya, kung ano yung pang testamento niya, magpapatibay sa kanyang mga bintawang statement. Masusunog ka, Lacson. Kasama ng mga kasapakat mo dyan. Nga nitong dating Secretary ng Finance na si Ralph Recto bilang executive. Yan ang little president, hindi. Kaya yung si Ralph Recto, asawa ni Vilma Santos, na isang disenteng di umano'y kawatan din, sabi, umanda ka na dahil hiyanda mo na yung sarili mo at gagamitin ka na rin yung kawatan dyan. Kung sa palagay mo malinis ang pagkatao mo, ay dumisan na yan ng mga kawatang nagkuha sa iyo. Ikaw nga, hindi mo alam na ikaw nang tinalagang executive secretary, bilig na ako. Paano nangyayari yun? Only in the Philippines. Pinassign ka sa isang matinding, malaking, very high-ranking position na hindi mo man alam na ikaw ay nasign. Nangayop yan. Anak ng putang ina. Diba? Yan ang tawag sa ating executive secretary. Meron bang denial na tayong narinig mula kay former ES Lucas Bersamin? Sa ngayon, Ali, wala pa silang inilalabas na mga opisyal na pahayag. Ito rin gagawin to, no? Let's give the benefits of the doubt sa mga taong to. Baka pagbibintang din ni Pampilo lang. Pero kung ako sa inyo, pumutak na kayo, kumanta na kayo. Dahil papalubog na ang barko nyo. Magkanya-kanya ka na kayong talon. I-save nyo ang mga karir ninyo, yung ligasiya ninyo. Kaya kung ako sa'yo, Bersamin, kung malinis ang pagkatao at konsensya mo, wala ang ginawang kabalimbalan dyan. Sabihin mo yung totoo, ilaglag mo na yung amo mo, yung dati mong amo. Hindi si Pangulong Duterte kasi naging amo niya, naging cabinet din to si Bersamin ni Pangulong Duterte. Si Bambong Marcos ang ilaglag mo, hayop ka. Bagamat si Yusek Olivar ay kasama na sa iniimbestigahan, pero yung kanyang pamangkin na si Yusek Bersamin ay wala pa ring pahayag hinggil dito. Okay. So doon sa liham nga ikamo ni Undersecretary Bernardo kay Pangulo. At ito nga ang ikinuwento, kaya sunod-sunod itong mga pagbibitiw nitong matataas na opisyal na ito. Ano naman ang papel ni Budget Secretary Amina Pangandaman dahil walang nababanggit dun sa sa circumstances naman ng. At saka yung isa nga, yung undersecretary din dyan sa DepEd, si Olaybar, nag-resign na rin. Susunod na yan. Ang susunod dyan, yung mga nakakanta, yung mga mambubutas dyan sa kamera. Kanyang pagkakasangkot dito, kung meron man. Ali, siya daw ay nag-resign out of delicadeza dahil ang sinasabi ay dun sa mga investigasyon na Hindi yan delikadesa. Yan ang kalakaran yun, yung trending na yun, yun ang trend na yun, I mean. Pag na-identified ka ng kawatan, mag-resign ka na, and then magkunyarian kang may sakit, umalis ka na ng bansa. Ganyan yan. Una-unang investigasyon ng Senado ay nagsabuatan umano itong mga ahensya ng gobyernong ito para maiproseso yung At saka naalala ko, wala namang mga delikadesa yung mga hayop na yan. Tingnan mo.
executive secretary siya ng presidente. Yung isang executive secretary, undersecretary, Bersamin din, pamangkin niya di ano. Totoo di, anak ng pamangkin niya. Putang inang hayop na yan. Anak ng putang ina. Asan ang delikadesa doon? Si Bongbong Marcos. Yung anak niya. Yung speaker. Yung asawa ng speaker. Mga nasa posisyon. Ito lang, administrasyon na itong walang delikadesa. Pondong yan dahil lumilitaw na kapag inirekomenda daw ng DPWH o ng tanggapan mismo umano ng Pangulo, yan ay pupondohan naman ng DBM. Ang nagpapasalamat si Secretary Pangandaman sa ibinigay na tiwala sa kanya ng Na wala akong pakialam. Wala kaming pakialam sa kasalanan ng Pangandaman. Overdue na kayo dyan. O ito naman, bahagya lang. Reaksyonan lang natin tong sinabi ni, again, Pampilo Lacson. Yung sinabi niya, na un-Pilipino raw yung ginawa ni Amy Marcos. Un-Pilipino. So anong ibig mong sabihin, Pampilo Lacson? Ikaw ay napaka true Pilipino or whatever. Un-Pilipino. Itong sinasabi ko lagi sa mga ibang nakakausap ko. Kung ayaw nyo na manindigan para sa tama, para sa ikakabuti ng bayan, lumayas kayo sa pagiging politiko. Umalis kayo sa kung saang posisyon meron kayo. Dahil ibinoto kayo ng taong bayan. Dapat lang ang taong bayan, ang bansa, ang pagsilbihan nyo. So, anong ibig mong sabihin? Ganito. Kung si Amy Marcos ay hindi politiko at buong pamilya na ay drug addict, no? Halimbawa lang to, hypothetical. Lahat ng pamilya niya, kasama na yung pamilya ni Bongbong Marcos, lahat, pati si Imelda Marcos, addict din, nagsisinghot din ng kung ano-anong pulpos, kung ano-anong droga. Kung hindi sila politiko, pwede nilang sabihin at itago, ikuble lahat ng karumal-dumal na mga bisyo nila. Ano ba sabihin mo yan sa kanila? Pero dahil binotot may mga posisyon sila sa bansa, lalong-lalo na yung may responsibilidad po kayo sa taong bayan. Yung transparency na sinasabi. Para makamit yung transparency niyon, no, sasabihin dapat kung ano ang sitwasyon, kondisyon ng isang tao, state of mind at yung kondisyon health-wise, lalong-lalo na ng isang presidente na overdue na yung sinasabi ng mga taong mulat na dapat magpapagpapalitin. At ngayon, kinumpirma ng kapatid yan. Hindi, sabi mo nga, hindi ka kaano-ano, so wala kang kaalam-alam pinagdaanan ng mga Marcos na yan. Ayaw nila ng mga pagsabi kasi yung pinakamatandang kapatid ng mga siblings niya. So, she has all the knowledge and the details kung ano talaga o informasyon kung ano talaga ang kondisyon ng kanyang kapatid. Diba? Kasi sabihin mo ang Pilipino, so ibig mo sabihin kung ikaw ang nasa posisyon ni Amy Marcos Lacson. Let's say for example again, kapatid mo si BBM, kahit na anong karumal-dumal ng bisyo, kagagawan, kawatan, katiwali ang ginagawa, dahil kapatid mo, presidente, kapatid mo, hindi mo sasabihin yung totoo? Yan ang tanong. Lacson, ayos ka. Anak ng putang ina. O yan na.
Dito na lang po tayo magtatapos mga katinig at sa susunod po uling pagkikita natin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, kung pwede, kung kayo'y makapanood nito, in the end, till kingdom come, ay pwede pong mag-subscribe na rin po kayo para masaya po tayo. Salamat po. Ito po si Katinig, si Syong. Ingat po tayong lahat.